Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan mula po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Pilipinas. Isa pong magandang araw po sa inyong lahat at sa ating mga kaibigan outside the Philippines sa iba't ibang panig ng mundo. Isa pong good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat at salamat po sa buhay nating lahat na ngayon po ay nagising na naman po tayo at taglay na naman po natin ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Ganon din ang kagalakan at kapayapaan na nagmula sa ating Panginoon. Narito na naman po ang inyong Lola Rely, Nanay Rely at magpapatuloy po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayon po ay pang 17 days na po natin ng ating Bible reading. Salamat sa gabay at patnubay ng ating Diyos dahil nagagawa pa po natin ang makinig at magbabasa ng salita ng ating Panginoon. Nais ko lang pong ipaliwanag na habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, unti-unti po nating nakikilala ang Panginoon at unti-unti din nating nalalaman yung mga lihim ng ating Diyos. Ano po? Dahil ang mga lihim ng Panginoon na hindi po alam ng lahat. Bakit? Kasi hindi lahat ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Ano ba yung lihim ng ating Panginoon? Ang unang nalaman ko dito sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos, ang Diyos pala ang ating tagapagligtas. Yan, ang ating Panginoong Hesus pala ang ating tagapagligtas at ang ating Panginoon pala ay nagpapagaling ng mga may sakit. Siya pala ay gumagawa ng mga dakilang bagay, dakilang himala. Siya pala ang nagbibigay ng kalakasan sa mga nangihina. Siya pala ang umaaliw sa mga lumuluha o nasasaktan, nalulungkot na damdamin. Ano po? At lahat pala ng bagay dito sa lupa ay siya ang may-ari. Even ang ating buhay ay siya pala ang lumikha sa atin. So, sa pamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Panginoon ay nalalaman po natin ang mga lihim ng ating Diyos. Hindi po lamang tayo naniniwala, kundi naroon pa, tinuruan pa tayo ng Diyos ng pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kaibigan, maliban sa aking mga nabanggit, marami pa tayong malalaman na lihim ng ating Diyos basta tayo po ay nagpapatuloy na magbasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito, salamat sa gabay at patnubay ng ating Diyos at muli ko po kayong inaanyayahan na samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Andito pa lang po tayo sa Exodo chapter 35. Yan. Pagpasensyahan niyo na po inyong Nanay Rely dahil hindi po pure Tagalog, kundi ako po ay halo-halo. Ano po? So, yung ating pagbigkas ay medyo may matigas dahil hindi po tayo ipinanganak sa purong Tagalog na lugar. Simulan na po natin ang Exodo chapter 35. Ang title po nito, ang mga tuntunin sa araw ng pamamahinga. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, ito ang iniuutos sa inyo ni Yahweh, 6 na araw kayong gagawa. Ang ikapito'y itatangi ninyo, ito ay araw ng pamamahinga at nakatalaga sa kanya. Papatayin ang sinumang gumawa sa araw na iyon kahit magparikit lamang ng apoy. Ang mga handog para sa sanktuaryo, sinabi ni Moises sa mga Israelita, ito ang iniuutos ni Yahweh, maghahandog kayo kay Yahweh. Ito ang maaari ninyong ihandog, ginto, pilak at tanso. Lanang pula, asol at murado, pinong sinulid na lino, balahibo ng kambing, pinulang balat ng tupa, balat ng kambing at akasya. Maaari rin kayong maghandog ng langis para sa ilaw, pabangong panghalo sa langis ng pantalaga at kamanyang batong kornalina at mamahaling batong pampalamuti sa ephod at pictorial ng punong saserdote. Ang mga kagamitan sa tuldang tipanan. Tipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ang pagawin ng tabernakulo ng tolda at ng mga tabing nito, ng mga kawit at ng mga bastidor, ng mga trabisanyo, ng mga tukod at ng mga patungan nito. Sila rin ang gagawa ng kaba ng tipan
at ng mga pasana nito. Gayon din, ng luklukan ng awa at ng tabing nito. Sila rin ang gagawa ng mesa, ng mga paa at lahat ng kagamitan nito. Nang lalagyan ng tinapay na ihahandog sa Diyos, ng ilawan ng mga kagamitan nito, ng mga ilaw at langis para rito. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng kamanyang, ng kortinang ilalagay sa pintuan ng tuldang tipanan, ng altar na susunugan ng mga handog, ng salasalang tanso, ng mga pasana, ng mga kagamitang kasama ng altar, ng palanggana at ng patungan nito. Sila rin ang gagawa ng mga tabing ng patio, ng mga tukod na pagkakabitan at ng mga patungan ng tukod, pati ng kortina sa pintuan. Sila rin ang gagawa ng tulos ng mga lubid na gagamitin sa tipanan at sa mga tabing ng mamahaling kasuotan ng mga saserdote na gagamitin pagpasok nila sa dakong banal, ng mga damit na gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa kanilang paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. Verse 20. Ang title po ng verse 20 ay Dinala ang mga handog. Ang mga Israelita ay nagbalikan na sa kanilang tolda. Lahat ng ibig tumulong ay naghandog kay Yahweh na nang inaakala nilang magagamit sa paggawa ng tabernakulo, ng mga kagamitan sa pagsamba at ng kasuotan ng mga saserdote, babae at lalaki ay naghandog. May nagdala ng alpeler, hikaw, singsing, kwintas at iba pang alahas na ginto. Dinala ng bawat isa ang kanyang alahas na ginto at inihandog kay Yahweh. May naghandog din ng lanang, asol, morado at pula, ng pinong leno, telang yari sa balahibo ng kambing, pinulang balat ng tupa at balat ng kambing. Ang iba na may naghandog ng pilak o tansong kagamitan ng akasya para sa tabernakulo. Ang mga babae namang marunong magsulid ay gumawa ng sinulid na lanang asol, morado at pula, gayon din ng pinong lino, at ito ang kanilang inihandog. May nagsulid naman ang balahibo ng kambing. Ang mga lider ay naghandog ng kornalina, mga alahas na ipapalamuti sa ephod at sa pictorial ng punong saserdote. May nagdala naman ng langis para sa ilawan ng pabangong ihahalo sa langis ng pantalaga at sa kamanyang. Lahat ng Israelita, lalaki at babae na may maitutulong ay nagdala ng handog kay Yahweh para sa ipinagagawa niya sa pamamagitan ni Moises. Ang mga gagawa sa tuldang tipanan. Simulan ko naman po sa verse 30. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ni Yahweh si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Juda. Siya'y pinuspos niya ng Espiritu ng Diyos, kaya't dalubhasa siya sa lahat ng gawain. Mahusay siya sa paggawa ng magagandang dibuho at kayang-kaya niyang iukit ito sa ginto, pilak o tanso. Bihasa siyang magtabas ng mamahaling bato, mahusay lumilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Siya at si Aholiab na anak ni Ahisamak ay binigyan ni Yahweh ng kakayahan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman. Sila'y binigyan niya ng pambihirang kakayahang gumawa ng gawain ng mga dalubhasang mang-uukit, dibuhista, pangkaraniwang mga habi at ng mga habi ng lanang, asol, morado at pula at ng pinong lino, kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain. Chapter 36. Si Bezalel, si Aholiab at ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa sanktuaryo ayon sa sinabi ni Yahweh. Marami ang handog ng mga Israelita. Tinawag ni Moises si Bezalel, Aholiab, ang lahat ng binigyan ng kakayahan ni Yahweh at ang lahat ng ibig tumulong at pinagsimula na. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita para sa gagawing sanktuaryo. Patuloy pa rin ang paghahandog ang mga Israelita tuwing umaga, kaya't nagpunta kay Moises ang mga manggagawa. Sinabi nila, labis na po ang handog ng mga tao, ngunit patuloy pa rin sila ng pagdadala. Kaya iniutos ni Moises, huwag na kayo maghahandog para sa gagawing sanktuaryo. Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog, gayunman lumabis pa rin ang mga handog na naroon. Ang paggawa ng tuldang tipanan. Lahat ng pinakamahusay na manggagawa ang gumawa sa tuldang tipanan. Ang ginamit dito ay 10 pirasong papa ng damit na hinabi sa pinong lino at lanang asol.
Murado at pula ng may bordang larawan ng kirubin, ang haba ng bawat piraso ay 14 na yarda at 2 naman ang lapad. Ang mga ito ay pinagtagni-tagni nila ng tiglilima. Gumawa sila ng mga silo mula sa asol na kordon at ikinabit sa gilid ng bawat piraso, tagli-50 silo bawat isa. Gumawa sila ng 50 kawit na ginto at sa pamagitan nito ay pinagkabit ang 2 piraso, kaya ang 10 papa na damit na ginamit sa toldang tipanan ay parang 1 piraso lamang. Pagkatapos, gumawa sila ng 11 pirasong damit na yari sa balahibo ng kambing upang itakip sa tolda. Bawat isa nito'y 15 yarda ang haba at 2 naman ang lapad. Pinagtagni-tagni nila ang 5 piraso. Ganon din ang 6 na natira. Kinabitan nila ng tigli 50 silo ang gilid ng bawat piraso. Pagkatapos, gumawa sila ng 50 kawit na tanso at sa pamamagitan nito ay pinagkabit-kabit nila ang 2 piraso para maging isa lamang. Tinakpan nila ito ng pinulang balat ng tupa at pinatungan pa ng balat ng kambing. Gumawa rin sila ng mga bistidor na akasya para sa tabernakulo. Bawat bistidor ay 15 talampakan ang haba at 27 pulgada ang lapad. Bawat bistidor ay may mitsa para sa pagdudugtong. 20 bistidor ang ginawa nila para sa gawing timog at 40 patungang pilak na may suutan na mitsa. 20 rin ang ginawa nilang bistidor sa gawing hilaga at 40 patungang pilak din, 2 sa bawat bistidor. Para sa likod sa gawing kanluran ay 6 na bistidor at 2 naman para sa mga sulok. Ang mga bastidor sa magkabilang sulok ay magkadikit mula sa ibaba hanggang itaas. Sa may unang argolya sa makatwid, 8 ang bastidor na nagamit sa likod at may tigalawang patungang pilak ang bawat isa. Gumawa rin siya ng trabisanyong akasya, 5 sa isang gilid, 5 sa kabila at 5 rin sa likod. Ang panggitnang trabisanyo ay abot sa magkabilang gilid ng tabernakulo. Binalot nila ng ginto ang mga bastidor at kinabitan ng argolyang ginto na pagsusuotan ng mga trabisanyong balot din sa ginto. Gumawa rin sila ng kurtinang yari sa pinong lino at lanang asol, morado at pula. Ito'y binordahan nila ng larawan ng kirubin. Gumawa sila ng 4 na posting akasya sa kabitan ng tabing. Binalot nila ito ng ginto, kinabitan ng lawit na ginto rin at itinayo sa 4 na tungtungang pilak. Para sa pintuan, gumawa sila ng kurtinang yari sa pinong lino at lanang asol, morado at pula at binordahan ng maganda. Gumawa rin ng 5 posting pagsasabitan ng kurtina. Kinabitan nila iyon ng mga kawit. Ang dulo'y binalot ng ginto, gayon din ang mga bara at itinayo sa 5 tuntungang tanso. Chapter 37. Exodo chapter 37. Ang kaba ng tipan. Yari sa akasya ang ginawa ni Bersalil na kaba ng tipan, 45 pulgada ang haba, 27 ang luwang at ganun din ang taas. Binalot niya ng ginto ang loob at labas at nilisto na ng ginto ang tabi. Gumawa siya ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na paa ng kaban, tigalawa sa magkabila. Gumawa rin siya ng pasanang akasya at binalot ng ginto. Isinuot niya ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid upang gawing pasana nito. Ginawa rin niya ang luklukan ng awa. Ito'y dalisay na ginto, 45 pulgada ang haba at 27 naman ang luwang. Ang magkabilang dulo nito ay ginawa niya ng 2 kerubing yari sa lantay na ginto. Tigisa sa magkabilang dulo, ikinabit niya itong mabuti sa luklukan ng awa. Kaya ito at ang kerubin ay parang iisang piraso. Magkaharap ang mga kerubin at nakatungo sa luklukan ng awa. Nakabuka ang kanilang mga pakpak na parang nilulukuban ito. Ang mesa. Gumawa rin ng mesang akasya si Bezalel. 36 na pulgada ang haba nito, 18 ang lapad at 27 ang taas. Binalot niya ito ng ginto at nilistonan din ng ginto ang paligid. Nilagyan niya ito ng sinipang 4 na pulgada ang lapad at pinaligiran din ng moldora ang ginto. Gumawa siya ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa mga sulok sa may paa nito malapit sa sinipa. Iginawa rin niya ang mesa ng mga pasanang akasyang binalot sa ginto. Gumawa rin siya ng mga paggamitang ginto para sa mesa, mga plato, tisa, banga at mangkok para sa handog na inumin. Ang ilawan.
Gumawa siya ng ilawang ginto. Ang tagda nito'y pinitpit na ginto, gayon din ang patungan. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at mga talulot ay parang iisang piraso. 6 ang sanga nito, tigatlo sa magkabila. Bawat sanga ay may 3 magagandang bulaklak na parang almendro, may tampok at may talulot. Ang tagdan ay may 4 ding buko tulad ng nasa sanga. May 1 buko na bulaklak sa ilalim ng bawat pares na sanga. Ang mga buko, mga sanga at mga tagda ng ilawan ay 1 piraso ng pinitpit na ginto. Ang ilawan ay iginawa niya ng 7 ilaw na may kasamang pang-ipit ng mitsa at bandeha na pawang lantay na ginto. Ang nagamit sa ilawan ay 100 librang ginto. Ang paggawa sa altar na sunugan ng kamanyang. Ang ginawa niyang altar na sunugan ng kamanyang ay akasya. Ito ay parisukat, 18 pulgada ang haba. Ganon din ang lapad at 3 talampakan ang taas. Ang altar at ang mga sungay nito ay parang iisang piraso. Ang ibabaw nito ay nilatagan ng dalisay na ginto. Ang mga gilid at ang mga sungay ay binalot din ng ginto. Pagkatapos, nilagyan ng moldurang ginto ang paligid nito. Gumawa siya ng 2 argulyang ginto at ikinabit sa magkabilang gilid. Sa ibaba ng liston para pagsuotan ng pasanan, gumawa pa rin siya ng pasanang akasya at ito'y binalot din ng ginto. Ang langis na pangpahid at ang kamanyang. Si Bezalel din ang naghalo ng langis na pantalaga at ng dalisay na kamanyang at ito'y parang ginawa ng talagang manggagawa ng pabango. Exodo chapter 38, ang altar. Akasya rin ang ginamit ni Bezalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito'y parisukat. 7 talampakat kalahati ang haba, ganun din ang luwang 4 na talampakat kalahati naman ang taas. Ang mga sulok nito nilagyan niya ng sungay na parang binuo mula sa altar at binalot ng tanso. Gumawa rin siya ng mga kagamitang tanso para sa altar, palayok, pala, palanggana, malaking tinidor at apuyan. Gumawa siya ng salasalang tanso at ikinabit sa ilalim ng baitang sa kalahatian ng altar. Gumawa siya ng 4 na argulya at ikinabit sa 4 na sulok ng salasala para pasuotan ng pasanan. Akasya rin ang ginawa niyang pasanan, binalot niya ito ng tanso at isinuot sa mga argulya sa gilid ng altar. Tabla ang ginagamit niya sa paggawa ng altar, kaya't ito'y may guwang sa gitna. Ang palangganang tanso, gumawa nga siya ng palangganang tanso at tanso rin ang patungan. Ang ginamit niya rito ang salaming tanso ng mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo. Ang patio ng toldang tipanan. Pagkatapos, ginawa niya ang patio ng pinaligiran niya ng mamahaling tilang lino. Sa gawing timog ay 50 yarda ang haba at tabing. Haba ng tabing. At ito'y kinabit niya sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tuntungang tanso rin. Pilak naman ang mga kawit at baras na ginamit niya. Gayon din, ang ginawa niya sa gawing hilaga. 50 yarda ang mga tabing na ikinabit sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tuntungang tanso. Pilak din ang mga kawit at baras na ginamit dito. Sa gawing kanluran naman, 25 yarda ang haba ng tabing. Isinabit niya ito sa 10 posting nakatindig sa 10 tuntungan. May kawit at baras na pilak. 75 talampakan ang luwang ng harapan ng patio sa gawing silangan. Sa isang gilid ng pintuan ay may tabing na 7 yarda at kalahati ang lapad at nakakabit sa 3 posting nakatindig sa 3 tuntungan. Ganon din sa kabilang gilid, kaya ang 2 gilid ng pintuan ay may tigisang kortinang 7 yarda at kalahati ang lapad, 3 poste at 3 tuntungan ng poste. Lahat ng tabing ng patio ay mamahaling kayong lino. Tanso ang tuntungan ng mga poste at pilak naman ang mga kawit ng poste. Gayon din ang mga baras. Ang tabing ng pintuan ay mamahaling lino at lanang asol, morado at pula. Magandang-maganda ang borda nito. Ang lapad nito ay 10 yarda. 2 kalahati naman ang taas. Tulad ng tabing sa patio, ito ay nakasabit sa 4 na posting nakatindig sa 4 na tuntungang tanso. Ang mga kawit nito at gabilya ay pawang pilak. Tanso naman ang mga tulos na ginamit sa toldang tipanan at sa tabing ng patio. Ang metal na ginamit sa tabernakulo. Ito ang listahan ng mga metal na nagamit sa tabernakulo na pinaglagyan sa kaba ng tipan. Ang listahang ito ipinagawa ni Moises sa mga Levita
sa pangunguna ni Itamar na anak ni Aaron. Lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bisalil na anak ni Uri na apo ni Hur. Buhat sa lipin ng Juda, ang pangunahin niyang katulong na si Aholiab ay anak ni Ahisamak, at buhat naman sa lipi ni Dan, siya ay mahusay mag-ukit, isang buhista at manghahabi ng pinong lino at lanang asol, morado at pula. Lahat ng gintong nagamit sa sanktuaryo ay umabot ng 2,195 na libra. Ayon sa timbangan sa templo, ang lahat ng ito'y handog kay Yahweh. Ang pilak namang ibinigay ng mga napabilang sa senso ay umabot sa 7,515 libra. Ayon din sa timbangan ng templo, ito ang kabuuan ng lahat ng ibinayad ng mga napabilang sa senso na umabot naman ng 603,550 mula sa 20 taon pataas. Bawat isa ay nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan sa templo. Ang pilak na nagamit sa mga tuntungan ng sanktuaryo at tabing ng patio ay 7,500 na libra. 100 tuntungan ng tig 75 na libra. Ang 70 libra ay ginamit sa mga kawit ng poste, sa mga dulo nito at sa mga baras. Ang tansong inihandog kay Yahweh ay umabot naman sa 5,310 na libra. Ito ay ginamit sa mga tuntungan sa pintuan, sa altar at sa salasalang tanso. Gayon din sa lahat ng gamit sa altar, sa tuntungan sa paligid ng patio at tuntungan ng hamba ng pinto at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo. Chapter 39. Ang kasuotan ng mga saserdote. Ginawa nila ang kasuotan ni Aaron ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Lanang asol, morado at pula ang ginamit nila sa kasuotan ng mga saserdote. Mainam na lino, lanang asol, morado at pula ang ginamit nila sa ephod. Ang ginto ay pinitpit nila ng manipis at ginupit ng pino, parang sinulid at inihalo sa paghabi sa lanang asol, morado at pula at sa mainam na lino. Ang ephod ay kinabitan nila ng malapad na tirante na siyang nagdudugtong sa likod at harap. Kinabitan din nila ito ng isang magandang sinturong kamukha ng ephod. Nayari rin sa mainam na lino at lanang asol, morado at pula at binordahan din ng hibla ng ginto. Tumabas sila ng mga batong kornalina, iniayos nila ito sa inggasting ginto at iniukit dito ang pangalan ng mga anak ni Israel ng mayari. Para itong isang magandang pantatak, ang mga bato'y kinabit nila sa tirante ng ephod upang maalala ang mga anak ni Israel. Ginawa rin nila ito ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng pictorial. Magandang-maganda ang borda nito tulad ng ephod at yari din sa mainam na lino at lanang asol, morado at pula at may suksok na ginto. Ito'y magtataklob at parisukat. 9 pulgada ang haba. Ganon din ang lapad. Kinabitan nila ito ng 4 na hilera ng mamahaling bato. Sa unang hanay ay ruby, topasyo at karbungko. Sa ikalawa naman ay esmeralda, sapero at brilyante. Sa pangatlo ay jacinto, agata at ametista. At sa pang-apat ay berilo, cornalina at hasbi. Lahat ng ito ay nakalagay sa inggasting ginto. 12 lapat ang batong ginamit. Sa bawat isa'y nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak ni Israel. Naglubid sila ng pinitpit na ginto at ito ang ginawang panali sa pictorial. Gumawa rin sila ng 2 inggaste at 2 singsing na ginto na ikinabit nila sa 2 sulok ng pictorial. Sa gawing itaas, itinali nila sa singsing ang tigisang dulo ng mga nilubid na ginto. Ang kabilang dulo naman ay itinali nila sa 2 inggaste sa tirante ng ephod. Gumawa rin sila ng 2 singsing at ikinabit sa 2 sulok sa gawing ibaba ng pictorial. Gumawa rin sila ng 2 singsing na ginto at ikinabit sa ibaba ng tirante sa may tahi sa itaas ng pamigkis ng ephod. Ang singsing ng pictorial at ng ephod ay pinagkabit nila sa kordong asol para hindi magkahiwalay. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin ng maluwang na barong kasuson ng ephod. Ito yari sa lanang asol at may suotan ng liig. Ang butas ay may tutob para hindi matastas. Ang laylayan ito nilagyan nila ng mga palawit na tila maliliit na bunga ng granada. Ang mga ito yari sa pinong lino at lanang asol, morado at pula. Gumawa rin sila ng mga kampanilyang ginto
at ikinabit sa laylayan sa pagitan ng mga palawit. Kaya ang laylayan ay may isang hilira ng mga palawit na mukhang granada at mga kampanilyang ginto. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng abito para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga ito yari sa pinong lino. Ganon din ang turbante, ang mga gura at mga kurto, mga pamigkis naman ay yari sa pinong lino, lanang asol, morado at pula at binordahan ng maganda ayon sa utos ni Yahweh. Ang turbante ginawa nila ng palamuting ginto at may nakaukit na ganitong mga salita, nakatalaga kay Yahweh. Ito itinali nila sa turbante sa pamagitan ng mga kordong asol tulad ng utos ni Yahweh. Ang kayarian. Natapos nilang gawin ang tuldang tipanan ayon sa iniutos ni Yahweh, gayon din ang lahat ng kagamitan doon. Ipinakita nila kay Moises ang lahat. Pinakita nila kay Moises ang lahat. Ang tabernakulo, ang tulda at lahat ng gamit dito, ang mga kawit, ang mga bestidor, trabisanyo, tukod at mga tuntungan nito, ang mga pang-atip na pinulang balat ng tupa, balat ng kambing at mga tabing, ang kaba ng tipan, ang mga pasanan nito at mga luklukan ng habag. Ipinakita rin nila ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang tinapay na panghandog sa Diyos at ilawang ginto, ang mga ilaw at ang iba pang kagamitan nito at ang langis para sa mga ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pantalaga, ang kamanyang at ang tabing para sa pintuan ng tulda. Ipinakita rin nila ang altar na tanso kasama ang salasalang tanso, ang mga pasanan at lahat ng kagamitan ng altar, ang pangalangganang tanso, ang patungan nito, ang mga tabing para sa patio, ang mga tukod at mga tuntungan nito, ang tabing sa pagpasok sa patio, ang mga tali, ang mga tulos para sa tulda at lahat ng kagamitan sa paglilingkod sa loob ng tuldang tipanan. Ipinakita rin nila ang sagradong kasuotan ng mga saserdote, ang sagradong kasuotan ng saserdoteng si Aaron at ang kasuotan ng kanyang mga anak at na maglilingkod bilang mga saserdote. Lahat ng ito'y ginawa ng mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga ito'y isa-isang tinignan ni Moises at binasbasan ng matiyak na yari ayon sa iniutos ni Yahweh. Chapter 40. Ang pagtatayo at ang pagtatalaga sa tuldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises sa unang araw ng unang buwan. Itayo mo ang tuldang tipanan, ilagay mo sa loob nito ang kaba ng tipan at tabingan mo, ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitan yon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw, ang altar na gintong sunugan ng kamanyang ay ilagay mo sa tapat ng kaban ng tipan at kabitan mo ng tabing ang pintuan nito. Ang altar namang sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tuldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at mga tulda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang patio at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos, kunin mo ang langis na pantalaga at wisikan mo ang buong tulda at ang lahat ng kagamitan doon. Italaga mo iyon at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Isunod mong italaga ang altar na susunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Pahiram ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging sagrado rin. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng tabernakulo at paliguan mo roon. Pagkatapos isuot mo kay Aaron ang sagradong kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga bilang saserdote ko. Palapitin mo rin ang kanyang mga anak, pihisan mo at pahiran ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga saserdote. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga saserdote habang buhay. Ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ni Yahweh. Kaya ang tabernakulo itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo, inilagay niya ang matuntungan nito, itinayo ang mga bestidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan tulad ng utos ni Yahweh. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong sa luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tulda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ni Yahweh. Ang mesa inilagay niya sa loob ng tulda sa gawing hilaga sa labas ng tabing. Tulad ng utos ni Yahweh, ipinatong niya sa mesa ang tinapay na panghandog. Inilagay niya ang ilawan sa gawing timog. Sa tapat ng misa ay iniayos ang mga ilaw tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng tabernakulo ang altar na ginto.
sa harap ng tabing. Dito niya sinunog ang kamanyang tulad ng utos sa kanya ni Yahweh. Ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tulda. Ang altar na sunugan ng mga handog ay nilagay niya sa harap ng pintuan ng tabernakulo. At dito niya inialay ang mga handog na susunugin at mga handog na pagkain. Tulad ng utos ni Yahweh, nilagay niya ang palanggana sa pagitan ng tuldang tipanan at ng altar at inilagay ng tubig at nilagyan ng tubig. Doon naghuhugas ang paa at kamay ni na Moises, Aaron at ang kanyang mga anak tuwing papasok sila sa tuldang tipanan o paglapit sa altar. Naghuhugas sila tulad ng utos ni Yahweh kay Moises. Pinaligiran niya ng tabing ang tulda at ang altar. Tinabingan din niya ang pintuan ng patio. Ginawa ni Moises ang lahat ng dapat gawin. Ang ulap at ang tabernakulo. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ni Yahweh. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi na may ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya ring tanglaw ng kanilang paglalakbay. Ayan, natapos na po natin ang aklat ng Exodo at nakita po natin talagang organized. Napakaganda po nung itinuro ni Yahweh kay Moises kung paano gagawin, kung ano ang ukit, kung ano ang lapad, kung ano ang haba, at kung ilang piraso ang mga kung ano-ano na mga palawit. Ganun po katindi ang kapangyarihan ng Panginoon, Sa dami nun, aywan ko kung may lapis o ballpen ng panahon na yon. Basta ang alam ko lang ay sinasabi lang ni Yahweh kay Moises, iniisa-isa niyang sabihin. At talagang ang Diyos din ang naglagay ng matalas na kaisipan kay Moises na natandaan niya lahat iyon. So, ganun po katindi ang kapangyarihan ng ating Diyos, mga kaibigan, na kahit man po sa kapanahonan natin ngayon, ay patuloy pa rin pong nagtuturo ang Diyos kung ano po ang tama na ating gagawin at kung paano po natin susundin ang kanyang salita. Kaya mga kaibigan, huwag po tayong huminto sa pagbabasa ng Biblia upang malaman po natin yung mga lihim na talagang napakatindi ng mga ginawa ng Panginoon mula sa buhay ng mga Israelita at sa panahon din natin. Matitindi din ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin ngayon. Kaiba man sa sitwasyon ng mga Israelita, pero hindi rin natin kayang sipatin ang ating kaisipan na kung sa ating sarili lang na kaalaman ay mabuhay po ang ating masisimulan. Ngunit kung ang salita ng Diyos ang magturo sa atin, matututunan po natin ang lahat ng bagay na tama sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan ko, maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at pagsabay sa akin sa pagbabasa. Salamat po sa inyong suporta. Hindi po lamang ito sa akin, kundi para po sa lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos. Lahat po tayo ay mapapagpala ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Dahil sa pamagitan ng kanyang salita, natututunan po nating mamuhay ng tama at nagkakaroon po tayo ng lalim ng pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil ang pananampalataya na nagpapatuloy ay magmumula po ito sa pagkikinig at pagbabasa natin ng salita ng ating Diyos. Hindi po lamang natin ito babasahin kasi gusto nating matapos ang buong Biblia na mabasa natin from Genesis to Revelation o Genesis hanggang pahayag, kundi nais din po nating makita at malaman yung mga lihim ng ating Panginoon na makakatulong sa ating buhay. Kaya mga kaibigan, salamat sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. At wala pa akong ibang dalangin kundi ang pagpalain po tayo patuloy ng ating Diyos. Hindi po lamang sa mga material o mga salapi, kundi higit sa lahat pagpapalang espiritual po ang aking hinihiling na ito po ay maranasan nating lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa ating Diyos. Amen.